Hello guys, hello mga ka-Shopee sellers. I'm CJ, your accountant for today, and I'll be discussing ngayon since 1701V 2018. So mga mixed income earner siya, mga individual mixed income earners, graduated income tax pero OSD. Dati kasi nung nakaraan kasi mixed income earners 8%. So, disclaimer, the accountant is not all no busy. Sometimes we tend to forget or miss something. If so, please let me know in the comments. So, this video was created April 10, 2025, and the BIR regulation issued after this date may affect the computation. This discussion is for 1701V 2018 mixed income earner of the graduated tax rate, and ang mode of deduction niya is OSD or yung ating 40%. So, ang pinag-uusapan natin dito is mixed income earner, which is may salary or compensation income and may business. So, dalawa, may business and salary or may employer siya. So, what do you need? 2307 natin from suppliers or para magawa natin yung ating South Annual. 2316 from employer. Dito yung naka-declare kung magkano yung sinasahod mo sa employer mo. So, BIR forms offline 7.9.4.2 Alpha List Data Entry Validation and Version 7.4. So yung iba gumagamit ng 7.3 kasi hindi daw tama na yung 820. So may mga client ako na hindi tinatanggap ng validation yung 7.3 na version. So kayong bahala. So, ayun, third quarter, 1701Q, para lang may reference tayo kung magkano na nabayaran natin at kung magkano yung mga na-withheld na sa atin ng mga previous quarters. So, sales for the whole year na 2024. So, dito tayo sa 2307 from supplier. Sample natin is Shopee. So, ito na yung latest ni Shopee. May latest na siya dito sa ating Shopee Seller Center sa finance and my income. So, ito siya. Ito yung kukunin mo. Yung for taxable period na December. Yan. So, October to December tayo. So, ayan. Ito naman yung 2316 from employer. Ganito siya. Ayan. May nakalagay naman dyan na 2316 or Certificate of Compensation and Tax Withheld. Tapos, dapat dito, ang nakalagay is 2024. Then, ang month niya is from January 1 to December 31. So, ayan, dito nakalagay ang employee. Sa inyo to, name. Tapos, dito ang employer. Makikita naman dyan. Employer information sheet natin. And then, punta tayo sa, ayan, makikita dyan kung magkano yung gross compensation income mo, less non-taxable exempt, less, equals to taxable compensation. Then, yan, yung mga ganyan. Okay? Then, dito malalaman din ang ating total tax withheld natin. Okay? So, dapat ay may sign ninyo, may sign ng employer authorized signature. Yan, mga sign nyo yan. Okay? Tapos, applications to download natin is yung BIR forms offline. Pupunta tayo sa bir.gov.ph. Click natin yung services, choose electronic. Yan. Yan. Sorry. Ito, sa EBIR, bibilisan na lang natin sa EBIR forms. Pag naklik mo yan, i-click mo to, tapos diretso na yung download and install natin. Alam nyo na yan. Alpha List Data Entry natin, go to BIR Others. Yan. Hindi ko na anuhin. Yan. Ito, zip. Ito yung kunin natin. Okay? Ito siya. Sa downloadables natin siya. Okay? So, kung gusto nyo maano yung South Annual, paano siya? Ito yung latest version natin ng 7.4. So, ang ginamit natin dito is WIA20. Kung sakaling hindi, kung mag-error yung 7.4 nyo, kapag magbabalidation na, gagamitin nyo ang 7.4. Kasi may memo siya na kapag nag-error ang 7.3, gagamitin ang 7.4. Okay? So, kunin natin yung ating third quarter, 1701Q, and the sales for the whole quarter. So, sa third quarter natin, itong sample na to is ito yung ating third quarter natin siya. So, ito yung third quarter natin na sample. So, ang cumulative na natin is 77,089 pesos. Yung taxable income. Iba yung sales. Ito yung sales. Ito is for our third quarter lang. Ibig sabihin, meron tayong second and third quarter na umaabot ng 7.2. 720, mga
700K, basta mga ganyan. 720K. So, tapos, idadagdag natin, kasi ang kailangan natin kunin is, dahil OSD tayo, OSD 40%, ang kailangan natin, yung 40% natin, kinukuha natin sa ating total sales. So, kung total sales natin siya kukunin, para sa annual ITR natin, kukunin natin yung total sales for the year. Ito yung total sales natin for the year. So, cumulative natin nung third quarter is 1.2 million. I-add natin yung October, November, and December. Para yung fourth quarter natin, 716, i-add natin siya to third quarter, meron na tayong 2 million na sales. So, yun lang talaga yung mahalaga dito, yung 2 million sales. Kasi automatic na mag-compute si OSD at si net taxable income. So, si OSD, 40% ng sales at si net taxable income is 60% ng sales. So, kung ang burahin natin yung Ayan. Kung ang recompensation niya na third quarter income is hindi siya tugma sa ating dito, hindi tayo, nung nakita natin, hindi tugma yung aking third quarter, pwede nyo siyang i-correct. So, sa annual, pwede nang i-correct natin lahat. Basta, ang pinakamahalaga, ang total natin na sales for the year ay tama po. Okay? Ano naman yung mga information na kailangan natin from our employer or yung ating 2316 from employer. So, syempre, ang kailangan natin is primarily itong employer's name, and the tax identification ng ating employer. Tapos, ito syempre, yung mga amounts, si gross compensation income, si non-taxable, kasi mga government, mga SSS, ganyan. Tapos, meron pa tayong mga 13th month, ini-exempt siya sa ating compensation income. So, ang total na lang na pwede na, ang taxable ng gross compensation income natin is 598,000. Then, ang total tax dun sa 500 is yung 62,000. Ayan. Ito yung mga non-taxable natin. 13th month, de minimis, ganyan siya. Ganyan siya, basahin. So, paano naman ang computation natin dyan? So, kunin natin yung third quarter na 1701Q. Nakuha na natin yung net taxable income natin nun. So, in short, kapag itong 1.7 ay divided by 60% is dapat 1.2 ang lalabas. Then, i-add mo lang ang ating lahat ng scales. So, ayan. Sorry. So, kukunin natin yung tax payments natin from previous quarter. Ibig sabihin, ayan, itong previous quarter, binayaran mo ng first and second. Tapos, ito ay binayaran mo ng third quarter. So, meron tayong na total na advance payment natin na 76,999. So, meron tayong winitheld ni Shopee or kung sino man nagbigay sa inyo ng 2307, ibig sabihin nakapag-advance payment na rin ng 20,919. Ayan siya. Itong dalawa yun, ibig sabihin. Tapos, may sample tayo kay Shopee. Kunyari, dalawa yung natin. Meron tayong 7,163. So, ayan na yung mga advance payment natin. Siyempre, from employer, meron na din tayong advance payment na 62,251.20. So, dito, ito na yung mga tax credits natin. Ibig sabihin, advance payments natin. Yan. So, meron tayong sa ating total for the year, meron tayong sales na 2 million. Natin sa net taxable income natin na 1.2. Tapos, meron tayong total taxable income natin, diba, gross less ating non-taxable exempt is meron tayong 598. So, ang taxable income natin sa business ay 1.2. 598 is from other compensation or yung salary natin. So, ito yung pinaka net na nakuha natin. So, ang total income na talaga natin is total income less mga deductions, mga
ito, special deduction, which is 40%. Yan. So, ang total income natin, net income, net taxable income, is 1.8 million. So, makikita natin to sa ating, yung, ano natin kanina, yung table natin kanina. So, first 800, magbabayad ka na agad ng 100 to 500. Tapos, in excess of 800 is 25%. So, 1 million times 25%, yan, may 250 na agad. So, ang pinaka-total tax due natin is 353,000. Pero nga, dahil nag-advance payment na tayo, nag-advance payment si employer, nag-advance payment tayo ng mga previous quarter, nag-advance payment si Shopee, ito, kay Shopee to. So, employer, tayo at si Shopee, nag-advance payment tayo na umabot tayo na 167. So, ang babayaran na lang natin for this annual income tax is 186,000. So, punta na tayo. Since na tayo, nakapag-compute na tayo, punta na tayo sa ating EBRR forms offline. So, pupunta tayo sa ating 1701Q V2018. Lagyan nyo lang ng details dyan. Tapos, then fill up. Pagka fill up, punta tayo dito sa 1701. So, first page, page 1, 12, 2024. Lagi nyo titingnan to kasi lagi to nag-iiba, naging 2025. Nagkamali na rin ako dyan. Napasa ko na 2025. Kaya, always titingnan yan. Yung, yan. Paano itatanong nyo, paano yun? 2025 nga din yung nagawa ko. So, the next year, i-amend yun lang yun, 2025. Ibig sabihin, imbis na no dito, i-yes nyo na siya. Pero ngayon, no muna. So, short period return, no. So, tax, yan. Tapos, ang taxpayer type natin is single proprietor kasi nga business. Then, compensation earner. Ibig sabihin, nag-mix income tayo. Then, pupunta tayo sa graduated tax rate. Then, pagkatapos natin dyan, pupunta tayo sa date of birth, email address, ayan. So, foreign tax credits, no. Single, civil status, kayo na bahala dyan. Then, dito, yung income nyo ba exempt from tax? Kapag hindi kayo BMBE, no. Pag BMBE, yes. So, preferential rate, ibig sabihin, kasi may mga, mga tax regime tayo, 5% sa PEZA, ganyan. So, kung income tax exempt, if may preferential rate, kung wala naman, no. Okay? Tapos, naka-choose na to, automatically, ma-choose yan. Tapos, i-ano natin itong optional standard deduction kasi yun yung topic natin for today. So, pagkatapos niyan, pupunta na tayo sa page 2. So, sa page 2 natin, ito siya. Anong mahalaga dyan? Ang mahalaga dyan is itong part 5, which is ang ating employer. So, ano ba? Paano siya natin ilalagay? Ito, employer's name, dito siya. Tapos, employer's TIN, dito siya. Okay? Yan. Ay, meron. Sorry. Tapos, lagay natin yung total gross. Dapat nandito din siya. Kasi kung dalawang employer nyo for the year, kaya siya may 1, 2. So, isa lang naman dito. Isa lang yung example natin. So, dito lang siya. Then, dito yung total niya. So, ayan. Ang ating, paano natin siya ilalagay? Ito, employer name dito, employer TIN dito, employer hindi employee, employer tayo. Ibig sabihin yung, natin, yung boss, natin. Yan. So, 789, yung gross compensation income, ito ay galing sa ating 2316. So, gross compensation natin, 789. Ilalagay mo din siya dito. Kasi hindi siya nag-automatic compute. So, ilalagay mo din siya. Then, ang ating tax withheld, 62,251. So, in-round off ko na lang. So, ilagay mo din siya dito. Kasi hindi siya automatic nagko-compute. So, ayan. So, less taxable natin, 190. So, yan. At nag-automatic compute yan kasi kaya nga naka-gray. Then, ayan. Pupunta siya dyan. Okay? So, paano naman natin ilalagay yun sa ating business? So,
So, yan. So, Schedule 2 is for compensation income natin. Yan. For Schedule 3, graduated income tax. Yan siya. Graduated income tax. So, ang pinakamahalaga dito is yung sales receipt natin. Itong 2,011,525. Then, uh, hindi mo siya malalagyan kasi naka-gray siya, naka-black siya kasi nga 40% tayo, hindi mo siya malalagyan dito. Ito din, hindi mo lalagyan kasi naka 40% automatic yan. So, ito yung 40% natin. So, automatically compute yan, kaya naka-gray siya. So, automatically compute din ang ating net taxable income, which is 1.2. So, magkano ang total business income natin is 1.2. Then, plus natin ng taxable income natin ng 598. Kaya siya naging 8. Tama naman yung compute natin. 1.8 million lang siya. So, ang total tax due natin for compensation and ang ating business income is 353,918. So, nag-ano lang siya, nag-round up. Nag-round off. Ayan. So, ganyan. So, tapos na tayo sa ating page 2. So, sa page 4 na agad tayo. Yung page 3, wala siya kasi hindi siya for atin. So, page 3 na tayo. Ang lalagay naman natin dito is yung ating tax credits. Ito ang mahalaga sa kanya, tax credits. So, si 62 automatically maglalagay dyan. Si 230 tax payment for the previous quarter. Creditable tax, ito yung mga 2307 natin ng previous quarter. So, ito naman yung nasa south natin. Okay? So, ang total natin na tax credit is 167. So, yun yung pinaka na nabigay natin. So, ganyan siya. Tapos yung sa ibaba nun, page 4 pa din, sa pinaka last part 9, reconciliation, ang ilalagay mo na lang is yung pinaka net taxable income mo. Hindi kasama ito. So, hindi ito. Okay? Hindi yung total income. Yung net taxable income lang ng ating business. Okay? So, okay na siya. I-valid. Punta ka muna sa page 1. Punta tayo sa page 1. So, ganyan na. Tama naman yung ating computation na 186 yung ating babayaran. 186,585. Nag-ground off lang siya. Sorry. Ayan. Tapos, kung gusto nyo na mas mababa, hindi kayo ready, di ba? Hindi kayo ready na sa 186,000. Pwede nyo siyang gawin na 2 installment. Isa sa April 15, on or before April 15, at isa sa October 15. Magkano, pwede mo siyang ilagay dito. Yan, portion of tax payable allowed for second installment to be paid on. So, ito, ang second installment natin. To be paid natin siya ng October 15. So, magkano ang dapat nating mailagay dyan? So, hindi daw pwedeng lumagpas ng 50% neto. So, ang 50% niyan ay aabot ng 353, sabihin na natin, 353, 176. Pwede mo naman siya ilagay na 176,000 dyan. Para, ang anuhin mo na lang, is nasa 10K. Diba? 10K lang babayaran mo sa April 15. Pero yung 176K, pwede mo pa siyang ipunin hanggang October 15. Pero kung ayaw mo naman ng 2 installment, pwede mo naman siyang hindi ilagay dyan. So, 186, babayaran mo na agad ng April 15. Okay? Tapos, ayun na yun. Kung okay ka na dyan, tapos na, sure ka na sa mga ginawa mo, pwede mo na siyang i-validate. Ayan, sorry. Meron palang ganyan. Ayan. So, yan. Validate na lang tayo kung gusto nyo nang ma-check ng necessary items in the form are okay to submit, edit. Kung edit natin after validation. Then, save.
Save without submitting. Ayan. Print to print the file. Ayan. Submit final copy. Pag ready ka na, submit to online final copy. Pag clinic mo yung ito, submit final copy natin, hindi ka na pwedeng mag-edit. So, i-ano mo na lang, i-amend mo na lang. Okay? So, ayun, important pages natin for this is taxpayers details sa page 1. Page 2, employer and compensation. And yung business sales natin. Kasi automatically compute. So, none. Tayo sa page 3 kasi 48% siya. Dahil 40% OSD tayo, hindi natin kailangan yan. So, for page 4, tax credits and reconciliation. So, tax credits, previous tax payments natin. Yun lang. So, makaka-receive kayo email from offline BAR. So, PDF nyo din yan. Then, send yung SOUT, kung meron man tawag yung SOUT, sa e-submission. So, upload natin yung files natin to EAFS para sure tayo, na, lalo na kapag may mga attachments, may payments, mag-upload tayo sa EAFS. Para, confident na din tayo, maluwang sa loob natin, ay, nakapagpasa naman ako ng lahat, di ba? So, kung gusto nyo malaman kung paano yung upload ng EFS, pwede nyo i-scan yan. Tapos, mag-iiba lang yung ating file upload name. So, annual kasi ito ata is for quarterly yung ginawa ko dyan. So, i-choose natin yung annual sa ating gagawin. So, choose annual December 2024. Tapos, automatically, may maglalagay dyan ng required file name. Okay? So, steps in filing, gather all information and document, file and submit using eBay or form, create SOUT.file, make sure that the creditable tax, ayan, itong si fourth quarter ay save sa ating SOUT. Okay? So, submit natin yung SOUT kay e-submission, pay the necessary tax if any, then save all forms to PDF and emails, forms, ibig sabihin yan yung 1701Q, ay 1701 V 2018 emails, yung tax receipts, tapos i-PDF, then lahat ng forms, lahat ng attachment i-upload sa EFS. So yun lang, deadline natin ng filing or end payment of annual ITR is on or before April 15. Attachments to the annual ITR can be submitted 15 days after the filing of ITR or submission deadline, whichever is later. Yan lang. So, yun. Thank you for watching. If you found this video valuable, please consider subscribing and turning on notification for more exciting content. For support is great. Your support is greatly appreciated. I look forward to seeing you in the next video. YouTube channel na natin is Atlas F. Sorry, I'm so busy lang talaga sa filing ng ITR4. Corporate din ng April 15. So, pinaka-ano ko talaga is corporate. So, maraming client. So, kaya nabibusy. Ngayon lang nakapag-upload ng mga file. So, sorry, thank you, and God bless. See you in the next topic natin.